Ang ating mensahe is about love. No? Love. Dahil dito, tinanong ng ating Panginoon, kung mahal mo ba ako? Tinanong si Peter. So, paano ba natin sinusukat yung pagmamahal, mga kapatid? No? Sabihin mo, Pastor, yung nandyan lagi para sa atin. Hindi tayo iiwan. No? Hindi tayo bibiguin. No? Laging nasa tabi natin. No? Susundin yung mga sinasabi, hinahabilin natin. No? Marahil ganyan yung ating definition ng love. Pero nakita natin doon sa ating pag-aaral, no? Sa sinabi, especially doon sa case ni Peter, no? Sabi niya kasi, iiwan ka ng lahat, no? Pero ibahin mo ako. Ganun yung mga, nung hindi pa dinadakip ang ating Panginoon. No? Pero nakita po natin kung papaano at ano yung naging pagbabago sa buhay ni Pedro. So open your Bible on John chapter 21 verses 15 to 17. No? Ang aming mensahe po natin ay hindi na po bago sa atin at ito po ay halos taon-taon ay narinig natin, iba-iba nga lang yung anggulo. No? Yung mga pag-aaral natin kasi siyempre seasonal ito may mahal na araw. No, sumusunod po tayo dun sa ating lectionary at yung sequence ng ating pag-aaral, no, hindi naman pwedeng hindi natin ito dadaanan. Ngunit ang maganda po dito sa ating pag-aaral, we always look at a different angle. No, ika nga. No, kahit paulit-ulit man yan, iba-iba po yung mga magiging aral sa atin sa bawat panahon na inuulit natin yung mga pag-aaral tulad nito. So, ang kung babasahin, verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, no? Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung ganoon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Tayong lahat ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, ang namang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pribileyo na kami ay narito sama-sama makakapakinig ng inyong mensahe. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig, Panginoon, anuman po yung bumubulo sa aming mga isipan, anuman pong kaabalahan, anuman pong mga iniwan namin sa aming mga tahanan, ay nawa, Panginoon, ay maipokus po namin ang aming isip, ang aming mga tenga sa inyo, Panginoon, sa mga sandali ito. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig, buksan niyo po ang aming puso't isipan, makita po namin ang aming kalagayan, Panginoon, at magdulot na ba ito ng pagbabago sa aming buhay, makita namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na kalagayan. Muli, Panginoon, sa inyo pong papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sino ba si Peter? Sino ba si Peter? Madalas natin sinasabi, si Pedro ang leader ng mga apostol. Siya yung laging malakas ang loob, siya yung outspoken. No? At sa 12, kung nakakapanood tayo madalas ng mga rendition ng mga movie, no, about Jesus of Nazareth, nakikita natin yung character ni Peter, Peter has a strong character. No? At napakalaki ng partisipasyon ni Peter sa pagbubo ng mga disipulo at maging sa atin, no? Bilang mga Kristiyano. So, balikan po natin yung mga tagumpay
Alam natin na si Peter yung naglakad sa tubig, di ba? At si Peter din yung nakakilala, no, sa ating Panginoon. Siya yung nagsabi, ikaw, ang anak ng Diyos, na buhay. No? At marami ding sablay. Diba? Marami ding sinabi si Peter na nireview ng ating Panginoon. Isa doon yung pinipigilan niya kasi na pumunta ng Jerusalem si Jesus. No? Sabi ng ating Panginoon, away from me, Satan. Kasi gusto niya pigilan yung plano ng Diyos. Diba? Sabihan ka ng Satan, di ba? Ang sakit nun, di ba? Pero pinapakita naman natin dito na Peter is a man of success and failure. May mga tagumpay, may mga strong points, and meron din naman siyang weaknesses. No? At higit sa lahat, yung famous siya doon sa sablay niya is yung pinagkatwa niya ang ating Panginoon na 3 beses, di ba? Sabi niya, ikaw yung isa dun sa mga disipulo, hindi ikaw talaga, hindi nga, ano ba? Tapos, nag-ano pa nga siya dun parang dun sa mga rendition doon sa mga napapanood natin, parang nag-curse pa siya. Tigilin mo nga ako, hindi nga ako eh. No? So, nakita natin dito mga kapatid na napakaseryoso nung nagawang pagkakaila ni Peter. No? Sabi nga doon sa Matthew 10:33, ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. No? So, nakita natin yung kabigatan ng naging kasalanan ni Peter. So, ngayon pong hapon ito mga kapatid, pag-aaralan po natin yung 3 conclusion ng kwentong ito from verses 15 to 17. Ano ba yung makukonklud natin? Ano ba yung makikita natin na aral dito? At una, makikita natin dito, lahat ay nagkakamali at nabibigo. Meron na bang hindi nabigo dito? Meron na bang hindi nagkamali? No? Diba may kanta, saan ako nagkamali? Hindi niyo na nakikutan yan? Sino yung nakakakabot doon? Si Brother Dave? Hindi mo rin nakakabot ang Brother Dave? Akala ko hindi nakakabutan. Hindi ko na alam kung sino kumanta nun eh. Anong kabataan ng nanay yung kinakantay sa mga tawag ng mga singing contest sa mga barangay. Ano po yung mga nakakalimutan ko lang. So ginawa ng kanta yan, saan ako nagkamali? No? Lahat tayo mga kapatid ay nagkakamali at nabibigo. No? Pero nakita natin mga kapatid dito, doon sa kalagayan ni Peter, na siya po ay nagkaroon ng kapatawaran at higit sa lahat, nagkaroon siya ng restoration. No? Marami po yung nagsasabi, at marami yung mga tao na kaya hindi na sila lumalapit sa Diyos, ay sabi nila, marami na akong nagawang kasalanan. Parang hindi na yata ako kayang patawarin ng Diyos. Pero mga kapatid, ang lahat po ay kayang patawarin ng Diyos. No? Ano man yung nagawa nating kasalanan, pero syempre, sabihin mo, Pastor, di ba may kasalanan hindi kayang patawarin? Alam niyo ba yun? Yung kasalanan na hindi kayang patawarin, lahat kayang patawarin ng Diyos eh. Nakapatay, may mga heinous crimes, pero yung kasalanan na hindi daw kayang patawarin is yung blasphemy of the Holy Spirit. So, siguro, merong iba tayong message para doon. But for now, yun lang yung pinupoint natin. Na lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Ano man yung bigat. At in the case of Peter, ano man yung nagawa niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay pinatawad. At hindi lang yun. Siya ay ni-restore at nagkaroon pa ng commissioning. Ano yung commissioning niya? Mamaya makikita natin. So, yung una, lahat ay nagkakamali at nabibigo. Kahit anong galing, last Sunday we talk about the characters ng mga disciple. At nakita na natin doon yung kanilang weaknesses. So, nabigo sila. Moises,
yung mga iba pang mga David, di ba? Yung mga iba pang nakikita natin, lahat sila nagkamali at nabigo. Pero ang nakita natin doon, pinatawad sila ng Diyos at ni-restore sila. So, yun yung una nating conclusion. Pangalawa, kinukumpronta ni Jesus ang kabiguan. Kung naalala nyo yung ating message about the ministry of resurrection, di ba? Isa doon sa ministry of resurrection is confrontation. No? So, dito mga kapatid, nagkaroon ng confrontation, nagkaroon ng conversation at pinakita ni Jesus kung ano yung pagkakamali ni Peter. So, balikan lang natin yung eksena. No? Sundan niyo ako dun sa Bible niyo. So, verse 15, no? Basahin natin muli. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, no? Anak ni Juan. Tingnan niyo yung mga Biblia niyo. Bakit nagkaroon, no? Simon Peter, no? Yun yung pangalan ni Peter sa mga disciple. No? Pero ang ating Panginoon, binigyan niya ng emphasis, no? Simon, anak ni Juan. Pero mo tinawag na siyang Simon Peter eh. Pero Simon Pedro, pero dinagdag ng ating Panginoon, Simon, anak ni Juan. Bakit? Kasi mga kapatid, ano yung binigay na promise dito kay Peter? Diba ikaw, Pietro? Diba sa Italiano, Pietro? Ano yung Pietro? Bato. No? Sa bato ito, I will build my church. No? Dito mga kapatid, ipinapakita ng Diyos, you are not the rock that you used to be. Nakita nyo? Simon, anak ni Juan. No? Hindi niya pwede naman sabihin ng Panginoon eh. Simon Pedro. Pero bakit niya sinabing Simon, anak ni Juan? No? Ipinapakita dito ng Panginoon na dati ikaw, no? Ikaw yung magaling, dati ikaw yung nakikita mo, pero hindi ikaw yung Pietro, hindi ikaw yung bato. Ikaw ay anak ni Juan. Nagets nyo? No? So, nakita natin dito that God is telling something, teaching something to Peter. No? Kaya na, Jesus is reminding Peter na hindi siya ganoon katatag. Hindi siya ganoon katibay. Hindi ka ganoon katigas. Hindi kayong bato. No? Nagkakani ka. No? So, Jesus is emphasizing the word Simon, anak ni Juan. So, opo Panginoon, sabi dito, no? Opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong, Simon, anak ni Juan. Another, ano? Pinaalala na naman, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Sa pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan. Oh, dito, yung pangalawa, yung pangatlo, hindi na binabanggit yung Simon Peter eh. Hanggang siya, kita nyo? Simon, anak ni Juan. No? Mahal mo ba ako? Ano yung non-verbal? Non-verbal dito na reaction? Nalungkot si Pedro. No? Sapagkat 3 beses siyang tinanong na mahal mo ba ako? No? So mga kapatid, in our theological reflection, no? Sa mga nag-aaral ng Biblia dito, maraming alam nito, no? Yung salitang love, no? May mga ibig sabihin niya, especially in the Greek, di ba? Alam niyo yung agape, di ba? Yung highest form of love, yung God's love to us, no? Merong phileo, no? From Philadelphia, no? From the word Philadelphia na brotherly love, no? Yung tayo bilang magkakapatid, no? Ito yon, yung phileo. No? Dito, sabi ng mga pag-aaral, no? I-paraphrase natin ngayon para maintindihan natin. No? Ang tanong ng ating Panginoon kasi, Peter, do you agape me? No? Yung highest love, ganun
yung pagmamahal mo sa akin. No? Pero dahil nga mga kapatid, that Peter is so broken. No? Pero mo sabihan ka, hindi na ako tinatawag ng Panginoon na Pedro eh. No? Simon na ang tawag sa akin, anak ni Juan. Wala na yung dating galing, wala na yung dating confident. Nung tinanong siya ng ating Panginoon, do you agape me? No? Ang sagot niya, hindi niya sinabing, yes Lord, I agape you. Kasi, he's broken eh. Naiintindihan niyo ba yung sitwasyon? So, ang sabi niya, Lord, I pray you. Hindi ganun kataas. Ganyan kataas yung tanong ng ating Panginoon. Ang sagot ni Peter, I pray you. Tinanong siya ulit, Peter, Simon, do you agape me? Mataas ulit. Ang sagot ni Pedro, Lord, I believe you. Sa pangatlong tanong, Peter, ito nagkampi na ang ating Panginoon. Do you even believe me? Bumaba na ang ating Panginoon. At nyo? Do you even believe me? Na kung hindi mo kaya yung agape, yung pileyo ba talaga? Totoo na yan. Na-imagine na nag-gets niyo yung senaryo? Kaya yung sagot ni Peter, no? Tingnan niyo yung sagot niya. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong kung mahal mo ba ako. Tingnan natin yung kasunod na verse. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo, mahal ko kayo. Hindi niyo ba naisip kung bakit gano'n yung conversation, mga kapatid? Kasi, nung panahon na magkakasama pa sila, no? Bidang-bida itong si Peter eh. Iiwan ka ng mga yan, Lord, ako hindi. So, aalis yung mga yan, ako hindi. Mamamatay ako para sa iyo. Pero ano yung nangyari? Diba? Siya yung nagkaila. Hindi ako disipulo eh. Hindi ko kilala yan. No? Pero ang sabi, do you agape me? I believe you, Lord. Do you agape me? I believe you, Lord. Do you even believe me? I believe you, Lord. You know. Ngayon, alam ng Diyos, alam ni Peter kung sino siya. Alam ng Diyos na tinitest siya. Sinabi niya, alam niyo, Lord, ngayon kilala niyo na ako. Ngayon kilala ko na ang sarili ko. No? At these brothers and sisters, binibigyan niya ng emphasis na God is all-knowing. Nung kasi sinabi niya, parang pinamumukha niya, alam niyo ba mga kapatid, no? Lagi ko itong sinasabi, even in our Bible study, ang mga disipulo, naniwala lang talaga sila na ang Diyos ay Diyos, nung muli siyang nabuhay. Alala niyo yun? Ang mga disipulo, hindi pa rin sila kontento, di ba nung huling nabuhay, hindi sila talaga ganun kakonvince nung muling nabuhay na ang ating Panginoon, di ba ang dami nilang doubts? Pero nung nakita na nila, napatunayan na nila, that changes everything. Kaya nung mga panahon na yun, ano sabi ni Peter, hindi nyo ibahin nyo ako, change me. No? Kung sila iba kayo, ibahin nyo ako. Pero dito, mga kapatid, nakita nyo yung humility, yung brokenness ni Peter. Kasi, do you agape me, Lord? Hindi ko kaya yung agape, pinayin lang. Do you agape me, Lord? Hindi ko nga kaya, pinayin lang eh. Do you even pray me? Lord, totoo na to talagang pinayin lang talaga yan. Totoo, alam nyo. Yun yung sinabi na yun, mga kapatid. No? Kaya sinasabi natin, alam nyo ang lahat ng bagay. Yung omniscience ng Diyos, pinapakita dito at ini-express ito ni Peter. Kasi nga, you know all things. Naniwala na siya nung muling nabuhay ng ating Panginoon. Ano pa ba kailangan patunayan ni Jesus? No? Alam
Hindi na ako nagsisinungaling. Hindi na ako yung dating Pedro na kilala nyo. So, ito yung gusto natin ipakita dito mga kapatid. Kaya 3 beses siyang tinanong. At doon sa pangatlong beses, Lord, totoo na talaga to. Alam nyo na, hindi ako nagsisinungaling. You know all things. So, brothers and sisters, sa mga panahon nito, hindi lamang ni-restore si Peter, but he was also commissioned 3 times. 3 beses siyang nagkamali, 3 beses siyang ipinakita ng Diyos, 3 beses din siyang ni-restore at binigyan ng commission. So, napakagandang paraan ng confrontation nito, mga kapatid. There is no forgiveness. Sa buhay natin, mga kapatid, there is no forgiveness and reconciliation without confrontation. May mga nakagalit na ba kayo? May mga nakasamaan ng loob? Hindi naman magkakaroon ng forgiveness and reconciliation kung hindi kayo nag-usap, di ba? Yan na, Pastor, lilipas din yan. Lumilipas, pero walang closure. Ang ating Panginoon, dahil sa sobrang pag-ibig niya, hindi lamang forgiveness and reconciliation yung kanyang ibinigay, kahit mahirap, nagkaroon ng confrontation sa pagitan niya and his disciple. At dahil, mga kapatid, dahil dito, ipinakita ng Diyos kung gaano niya kamahal si Peter. So, yung pangatlo natin, ang pag-ibig ang susi ng paglilingkod. The love of God. Last Sunday, we talk about 3 S. Sige nga. Ano yung unang S? Salvation. Pangalawa? Sanctification. O di sumasagot din. Pangatlo? Service. Pinakinggan pala ako ng asawa ko. Buti na lang sa altar. Pinakinggan ako sa bahay. Hindi ako pinakinggan. At least napili ko yung pagpapastor ko dito. Amen. No. Salvation, sanctification, and service. Pero mga kapatid, without love, hindi po natin ma-achieve yung service. So, ang pinapakita natin dito, ang pag-ibig, ang susi sa lahat ng uri ng paglilingkod. So, tinanong siya ni Jesus, kung mahal mo ba ako? Diba? Hindi naman niya tinanong kung Peter, nagsisi ka ba? Peter, okay ka na ba ulit? Diba? Ang tanong niya, Peter, mahal mo ba ako? Diba tayo pag nagagawa ng masama, anong tinatanong natin, bakit mo ginawa yun? Diba? Bakit mo naman nagawa sa akin yun? Diba? Ganun ang sinasabi natin. Pero mga kapatid, ano ang sinabi ng ating Panginoon? Mahal mo ba ako? Diba? So, in this service, mga kapatid, kinomisyon ng ating ng Diyos, ng Panginoong Hesus si Peter. Ano yung commission niya? Sabi, pakainin ang mga batang tupa. Alagaan ang mga batang tupa. Pangatlo, pakainin ang mga tupa. Brothers and sisters, the main responsibility is to feed the sheep. Sa amin, sa atin, ng mga leaders dito, sa mga pastors, we are the shepherd. Pero meron talagang master shepherd. Meron talagang, yun yung ating Panginoong Hesus. Kumbaga sa mga under shepherd lamang kami, yung mga pastors, ang mga leaders. At ang ating Panginoong Hesus, siya yung at the top. Dito mga kapatid, the main responsibility, sabi, kung mahal mo ba ako, feed my sheep. So, dito, yung pakainin yung mga batang tupa, anong ibig sabihin nito? Yung mga bata, yung literal na mga bata, dahil hindi pa sapat yung kanilang gulang, hindi pa sapat yung kaalaman nila, and yung mga bagong believers, yung mga bagong mananampalataya, kailangan ng feeding. Sabi, alagaan, pangalawang commissioning, alagaan yung mga tupa, take care of the sheep. Kaya nga,
bilang mga pastors, mayroong tinatawag tayong mga pastoral care. No? Dito papasok yung mga pagdadalaw, dito papasok yung mga counseling, yung care, yung compassion. No? Kaya maraming mga pastors and even I, no? Ito yung isang mga kakulangan natin dito sa abroad. Kasi nga, lahat tayo nagtatrabaho, no? Napakahirap din magkaroon ng time, no? Dito, especially dito sa parting ng pastoral care. No? Kaya kung kulang man ako sa inyo ng care, sorry. No? Pero tandaan niyo ito mga kapatid, no? Even the shepherd is a sheep. Alam niyo ba yun? Even as shepherd is a sheep. At meron din po kaming mga sheep needs. No, take note of that. Kaya, minsan, pasensyahan tayo. Hindi ko sinasabing hindi ko kayo mahal. No? Pero alam ko, minsan, mahirap din naman tayong mahalin. No? Ayun po sa asawa ko. No? Mahirap ba ang mahalin? Sa mga lagot ako ng tumami. No? So, brothers and sisters, we are all sheep. At lahat tayo ay nangangailangan ng pag-aalaga. At yung pakainin mo ng ating mga tupa, this only means the feeding of the word. Gusto nyo ba damo pa pakain ko sa inyo? Siyempre, hindi, di ba? Ano yung feeding na sinasabi natin dito? Yung word of God. That is the primary responsibility of the shepherd. To feed the word of God. So mga kapatid, nakita po natin dito, no? Nakita natin dito that the key for service is love. No? Nung mga nakakaraan, sabi natin, without Jesus we cannot do nothing. No? Totoo naman mga kapatid. And without love, no? Tanungin ko kayo, bakit kayo namin ngayon? Kasi si pastor, tinatawagan ako pag-absent ako eh. Kaya ako narito, pastor eh. No. Hindi yun. Bakit kayo narito ngayon? Because you love God. Amen? Kaya kayo narito, naglilingkod, pumupunta linggo-linggo, kahit minsan hindi nyo nagugustuhan yung mga narinig si pastor. Kahit minsan hindi tayo makarinig dun sa mga message. The reason is, bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nag-church, is because we love God. At bakit tayo nananatili sa church? Ang problema kasi mga kapatid, ang dami nating hinahanap. Makita mo si ganito, makita mo si ganon. Ay, no na. Alis na ako dyan. Hindi natin minamahal ang Diyos. Dahil kung minamahal natin ang Diyos, mga kapatid, yun lamang yung objective natin. Kung bakit tayo nagpapatuloy, bakit tayo naglilingkod. Kaya nga mga kapatid, the challenge for us this afternoon, ang tanong sa atin, tanongin natin yung mga sarili natin, mahal ko ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Diyos? Minsan, ang taas ng pag-ibig na gusto natin ma-achieve, ang taas ng requirements, di ba? Do you agape me? Ay, agape. Minsan, ang yabang natin. Kala natin, namumit talaga natin yung pag-ibig. Pero, sad to say, brothers and sisters, pag dumating yung brokenness sa atin, pag dumating yung mga pagsubok, pag dumating yung mga problema, doon mo masasabi, doon mo makikita, Lord, I believe you. Ito lang pala. At kapag dumating yung pagkakataon na sinabi ng Diyos, do you even believe me? Mahal mo ba ako kahit konti? Masasabi ba natin na, Lord, alam mo naman lahat eh. Alam mo talaga na mahal ko ba? So brothers and sisters, ang pag-ibig ng Diyos ang dapat naghahari sa atin at kumukontrol sa atin mga kapatid. God is
asking us now kung mahal ba natin siya. Kung wala pong pag-ibig, mga kapatid, tandaan natin, mahihirapan tayo at hindi po natin kayang gawin ang lahat ng ito. At ang lahat po ng bagay ay magiging walang kabuluhan. This is the message from God, brothers and sisters. God bless us all. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.